Hi guys! Welcome or welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala. So walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo, okay? So, tignan natin kung kanina ba itong love reading. Then, bago tayo guys mag-start, ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't, okay? Tignan natin kanina itong love reading. Kanina itong love reading. Kanina itong love reading, spirit guide. Oops. Meron tayong the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. So, ayun. May nakikita ko dito malakas yung energy ng mga single or nagmo-move on. Kung ikaw ay in relationship, pwedeng nandun ka sa point na nagde-detach ka sa partner mo. Kung ikaw ay in relationship, pwedeng unti-unti mong inaalis yung emotion mo sa partner mo, unti-unti mong inaalis yung amor mo dyan sa partner mo. Kasi siguro may nakikita kang mali na. Parang hindi na worth it na sa kanya lang umiikot yung mundo mo. Or takot ka lang talaga na mag-detach kasi sanay ka na sanay ka na parang lahat ng tao nag-i-stay, no? So, lagi nyo guys tatandaan para mas madaling mag-move on. People come and go, no? Lahat ng tao, umaalis yan sa buhay natin, kahit sino pa yan. Kaya lagi nyo guys yan, maagang tanggapin sa sarili nyo. Okay? So, by the way, tignan natin. Tignan natin, kanina itong love reading. Okay. Meron tayong cassette, outdated, thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, may pag-overthink ka pala dito. Hindi mo na kinakaya yung pag-overthink, parang sasabog ka na, hindi mo na kinakaya yung emosyon na nararamdaman mo ngayon. So, nandun ka na sa point na, siguro gusto mo na lang maging single, pero pag iniisip mo na may magandang mangyari sa kanya, tapos ikaw lugmok, siya masaya, ikaw hindi. So, parang ang iniisip mo kasi dun, guys, is parang unfair, no? Parang ikaw na iwang mag-isa doon siya, ganon. Ganon talaga ang buhay, guys. Sabi nga nila, acceptance is the best way to move on, di ba? Pag tinanggap mo na yun na yung naging kapalaran niya, at ano yung maging kapalaran mo, wala tayong magagawa, eh. Isipin nyo na lang, guys, sinasaktan ka ng taong yan. Nasasaktan ka sa taong yan. Kasi kung di ka nasasaktan, hindi mo iisipin to, na mag-recover sa sarili mo. And may mga pag-overthink ka dito. Sige, tignan pa natin ha. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading, spirit guide. Meron tayong addiction. So, minahal ka naman pala ng partner mo. Sobra-sobra. Nagkaroon nga daw ng addiction, oh. Titignan pa natin. Kasi ito guys, ang sinasabi rito, minahal ka rin niya. Natakot din siyang mawala ka. Natatakot din siyang mawala ka. Actually, hanggang ngayon, no? Nagkakaroon ng matinding obsession si person. Siguro ikaw, parang nagiging practical, like, yes, mahal mo siya. Gusto mo rin naman yung ginagawa niya. Ang problema lang, parang masyadong dumidepende. Kasi, no, may dependent dito. Okay? Maaaring dumidepende sa inyong person mo, mga decision mo sa buhay. Parang wala na siya, guys, sariling decision para sa sarili niya. Okay? Pero bukod pa doon, nasasaktan ka. Parang kung kailang minahal ka niya ng sobra, doon ka naman nawala na ng gana. Doon naman siya guys, parang wala nang naging silbi sa inyo. Tingnan pa natin. Meron tayong separation. Ayan, naghiwalay kayo. So, ex mo to?
Pero ikaw kasi, tinanggap mo na eh. Kasi moving forward ka na dito eh. Yun nga lang, di mo maiwasan na mag-overthink. Lalo na mukhang no contact kayo ngayon ni person. And siya guys, nagkakaroon ng addiction. So, expect mo, may pangungulit, may panunuyo pa rin siyang gagawin dyan. Nakikita ko sa kanya guys na parang di niya hayaan na ganun lang. O ito lang yung kahantungan ng relasyon yung dalawa. And nakikita ko kay partner mo yung ano eh. Matinding panghihinayang talaga ngayon. Okay, inisip niya yung breakup nyo. Yun nga lang, ikaw, mas ano ka, mas iniisip mo kung ano yung mas makakabuti. Hindi na para sa kanya eh. Kasi siguro, in the long run ng relationship nyo, puro yung sarili niya, pansarili niya yung inisip mo. Kung ano yung makakabuti sa kanya, kung ano yung makakasakit sa kanya. Grabe yung pag-a-adjust nyo. And this time, parang sarili mo naman. Kasi ito pag-iisip na to para sarili eh. Okay? So, by the way, tignan natin. Okay. Meron tayong heart with a key. Welcoming. Love meeting the one, open your heart, getting together, perfect. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang sinasarado mo na yung sarili mo sa kanya eh. And, ang gusto niya rito, guys, parang pagbigyan mo ulit siya, bigyan mo siya ng second chance. So, siguro medyo matagal-tagal na tong hiwalayan nyo. And, iniisip mo na hindi na makakabuti. Parang ang tagal na nagpakatanga ka sa taong to. Ang tagal na nagpakagaga ka sa taong to. Pero this time, so yan. Parang open ka na sa bago. Okay? Tignan pa natin. Kanina tong love reading spirit guide. So, pasensya na guys sa mga nagsisigawan sa background ko. Sa kabilang bahay yun, sa kapitbahay. Okay. Meron tayong twin flame. Ayan. Kung bakit ka attach and kung bakit siya na-attach sa inyo. Kasi twin flame. Usually, ang mga twin flame, hindi ito madalas nagkakatuluyan, no? Pero may nagkakatuluyan na twin flame. Pero napaka, ano eh, parang napakadalang. So, yun yung sinasabi sa akin dito. Yin yang. Kabaligtaran mo tong taong to, kaya hindi kayo nagkakasundo. Kunyari, gusto mo tong bagay na to, yun naman yung ayaw niya. So, pwedeng opposite sign mo to, no? Pag sinabing opposite sign, for example, Aries ka. Then, ano ba yung opposite sign ng Aries? Di ba Libra? Okay, so yon, baka Libra yung partner mo. Pwede nyo naman guys tignan sa Google kung ano yung mga opposite sign nyo. Basta ito guys, may pagka-yin yang. Kaya parang hindi kayo guys magtugma kasi against kayo sa kagustuhan ng isa't isa. Ito yung gusto ni partner mo, yun naman yung ayaw mo. Ito yung gusto mo, yun naman yung ayaw niya. So, ang mangyari guys, hindi talaga kayo magkakasundo. Kasi nga, kontrapelo kayo sa gusto nyo sa isa't isa. Okay, tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong engagement ring. So, pwede guys, ano eh, nagplano na kayo magpakasal nito or pwedeng kasal na kayo. Yung iba naman guys, pwede nagplano pero mukhang naudlot siya guys. Hindi siya natuloy talaga. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong the snake. Oh, may cheating. Okay, so ayan guys, so may third party pa lang nangyari. Kumbaga siguro, nagkaroon ka na ng insecurity sa ginawa niya eh. Parang tinitignan mo na baka may mali talaga sa inyo. Isipin nyo na lang to guys ha, para ma-boost nyo pa rin yung confidence nyo. Ayan, napasinok lang ako. Para ma-boost nyo pa rin yung confidence nyo. Isang tao lang yung nag-hate sa inyo. Okay? Yung partner mo lang, ito lang, na nilagay ka sa third party. Pero hindi ibig sabihin nun guys, in general na yon na lahat ng tao, isipin mo baka hindi ka magustuhan kasi yung partner mo nga hindi ka gusto eh. So guys, pwede, iba-iba kasi guys yung ano eh, gusto ng tao, no? Iba-iba yung ideal nila, gusto nila sa isang
kumbaga standard, no? Pagdating sa partner. So, guys, kung hindi napasok sa standard ng partner mo, ikaw, nasa kanya yung pagkakamali. Or, hindi mo pagkakamali yon kasi, nababago na eh. Nagkaroon na ng transition. So, ano yung dapat mong gawin dyan? Ang dapat mong gawin dyan, i-boost mo pa rin yung confidence mo and isipin mo, hindi lang naman siya yung taong pwede mong mahal sa inyo. Huwag mo masyadong i-stuck yung sarili mo sa ganitong klase ng relasyon. Okay? Tignan natin, meron tayong date. Ayan o, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. So, bigyan mo ng time yung sarili mo na makipag-blind date. I-open mo ulit yung puso mo. Ngayon, kung hindi ka pa ready, then mag-self-love ka muna. Focus ka muna sa sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Yun naman yung pinakamagandang dapat ginawa mo. Or gawin, no? Mag-self-love muna. Then, focus ka muna sa family mo. Focus ka sa mga taong totoong nagmamahal sa inyo. Mas okay pa nga yun kasi mas may heal mo yung inner child mo. Dito kasi guys, more on recovery. Pwede kasi na yung iba sa inyo, hoping pa kayo na baka maayos. And guys, ang nakikita ko kasi dito, kung sakaling bumalik yung partner nyo, is nandun na kayo sa point na naka-move on na kayo. Okay? Nandun na kayo sa point na wala na kayong interest dun sa taong yun. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child, growth. So, yan. Ang sinasabi lang dito, guys, baguhin mo yung perspective mo. Like, kung ang ina-ideal mo is yung ex mo, yung partner mo before, siguro kailangan makipag-reconnect ka sa taong iba dun sa standard mo. Oo, para mas ma-manifest mo. Someone na may respeto, someone na kaya kang mahalin, kaya kang alagaan, hindi ka iiwan, hindi ka loloko, hindi ka sasaktan. Kasi ang point naman natin dito guys is someone na ilalagay ka sa stability. Okay, so by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong palm tree. Ayan, no, lalo na kung nakapokus ka sa career mo, masyado kang wise na tao. And, tapos sisirain ng partner mo na to yung diskarte mo. Yung tipong masyado kanyang hinihigpitan sa mga dapat mong gawin. Siya yung nagko-control sa inyo. Eh, ikaw, hindi ka naman sanay nang hindi nagtatrabaho. Hindi ka sanay na parang hindi ka dumidiskarte. Tapos siya mismo nagpipigil sa inyo dumiskarte. Diba? So, pag ganun guys, malaki insecurity sa inyo niyan. Pag ganyan yung partner nyo, ibig sabihin yan guys, gusto niya, ganun lang yung buhay na meron ka. Takot siyang mas umangat ka sa kanya. Okay? Pinapantayan ka nga niya eh. Hindi kasi niya kayang higitan. So, gusto niya at least pumantay man lang sa inyo. Tignan natin. Meron tayong the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano to? May marireveal. Okay? Yung parang maiirita ka kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari. Parang paulit-ulit na lang ganun yung ginagawa niya. So, may mga ganong senaryo sa inyo na mananawa ka talaga kay partner. Okay? Kaya nga sabi dyan, ay nice ko lang guys yung camera. Parang hindi kasi pantay. So, parang sinasabi kasi sa akin, guys, masyadong siya dumepende sa inyo. Kampante siya. Kampante siya eh. Oo. Tignan pa natin. O, diba? May pagnanakaw, oh. May kinukuha siya sa inyo. Okay. So, ibig sabihin, guys, may panggagamit talaga. Ano, theft, steal, cunning, rip off, dishonesty. So, hindi siya, guys, nagiging tapat. May mga, parang ano eh. Parang may mga ginagawa siya na hindi mo alam. Okay, may mga lihim na. Isa na dito guys is yung cheating. Okay? So, titignan pa natin. Kanina po itong love reading.
Baka mahulog ka. Pero guys, parang nagbabago na yung nakikita kong energy mo rito eh. Nawawalan ka ng amor talaga. Pero siguro hindi mo rin mawari sa sarili mo bakit hindi ka o hindi mo kaya mag-detach dito kay person. Bakit parang hindi mo siya kayang iwan? Ano yung dahilan? Daw wala na yung love. Wala na talaga. So parang na lang to. As in nawalan kayo ng gana. Or mawawalan kayo ng gana di sa taong to. And siya kasi yung pinapakita sa akin, kahit wala ka ng pagmamahal, hindi ka na niya kayang gamitin, nandun pa rin sa point na parang aabusuhin ka pa rin. Uubusin ka niya hanggang sa parang kahit nakikita naman na niya na ay hindi na ako mahal nito, nagbabago na siya, hindi ko na siya mauto. 'Di ba? Hanggang sa wala na. Guys, pag ginagamit na kayo, piniperahan lang kayo, huwag kayong matakot na umalis. Okay, lalo na kung itong taong to is kinuha mo lang ulit, no? Nang walang-wala, tapos tinulungan mo. Maging matalino ka. Okay? By the way, tignan pa natin. Huwag nyo guys hayaan, nagagamitin lang kayo. Kahit lalaki ka or babae ka, kung walang pagmamahal, then may ine-expect lang kasi merong nakukuha sa inyo. Expect nyo guys, pag wala kang pera, wala ka ng lahat, yan pa yung unang aalis sa buhay nyo. Okay? Tignan natin. Okay. Meron tayong Two of Pentacles, Financial, Decision, Choice, Option, Balance, Change. Okay, so priority to guys. Hindi mo nga maramdaman na parang pinaprioritize ka ng taong to eh. Basta parang nanlalamig guys. Malamig na siya sa inyo. Parang lahat ng dapat mangyari sa buhay nyo, pagsasama nyo, ikaw lang lahat ang nagde-decide. Hindi mo siya maramdaman. Parang nauubos na yung dahilan para mahalin mo to. Nauubos yung dahilan para magstay ka sa taong to. Kasi, wala eh. May parang pati pag-uugali niya guys nagbago. Pati pag-uugali niya masama na. Wala na. Naubos na. Tignan natin. Mauubos ka rito, no? Ngayon kung attached ka sa person mo guys, darating sa point na mauubos ka rito. Ang lakas ng energy ng mga earth sign ha, Capricorn, Taurus, and Virgo. Mabilis ka magsasawa dito kay person. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. High Priestess. Malakas ang pakiramdam mo pero hindi siya gumagana kay partner. Kasi kahit ramdam mo na may mali doon sa pagsasama nyo guys, may pagtitiis pa rin, may pagtsatsaga pa rin. Siguro dala na lang siguro to ng awa. Hindi ko na siya nararamdaman na love. Siguro more on awa na lang itong nakikita mo sa kanya. Okay. So, tingnan natin. Malakas ang earth sign dyan, no? At saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong I can carry this love alone. Ayan, no? Siguro, iniisip mo, may halaga pa rin kahit wala naman kahit wala na ako nakakita dito, guys, na dahilan. So, siguro, ang iba sa inyo, iniisip nyo, may aambag pa rin siya, may in-expect ka pa rin, or umaasa ka pa rin na may pagbabago, may mangyayari, himala. Parang hindi mo kaya ng nag-isa. Kahit yung, in reality, ikaw lang naman talaga mag-isa yung bumubuhat. Nagdagdag ka lang ng pabigat. Pero hindi mo ramdam kasi inisip mo, may ambag pa rin siya. Kahit sa totoo lang, wala naman. Pwedeng yun lang yung parang binuo mong ilusyon sa isip mo. Okay? Meron tayong I'm worthy of the love I seek. So, yan. Yung sinasabi sa akin dito, guys, parang durog na durog ka na dito. Okay, tignan pa natin. Kasi kung makita nyo guys, itong I'm worthy, the love I seek. So, siguro isip mo, masyado na akong durog na durog. Masyado niya na akong sinira. So, nawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili kung may magmamahal pa ba, may tatanggap pa ba. Lalo na kung ubos na ubos ka na, hindi lang emotional. I think pati sa financial. Parang di mo alam kung paano ka mag-i-start kasi
Ang unang naisip mo is makapaghanap ng maayos na trabaho. Makapagtrabaho. Eh, dito pa lang guys, mukhang inubos ka ng partner mo. Pati diskarte mo na wala. Okay? So, titignan natin guys yung energy ha. Nararamdaman ni person. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ng person mo sa'yo? Ano yung nararamdaman? Karmic. Kaya no, hammer. So, ibig sabihin guys, yung nararamdaman niya sa inyo guys, pwede ngayon dumadanas to ng matinding karma. Parang ikaw siguro yung biniblame niya kung bakit dinadanas mo to, bakit may kinakarma siya, kung bakit mali or pangit yung nangyayari sa buhay niya ngayon. So, kung makikita nyo guys, nandito yung parang pananabutahe or masyado kanyang ginagaslight. Nakasalanan niya pero ikaw yung inaano niya. Parang ikaw yung sinisisi niya. Okay, kung ano man yung kamalasan nangyayari sa buhay niya ngayon, may pagsisisi yun or ikaw yung sinisisi niya. Okay, yun yung nasisense ko dyan, guys, no? Pag ganyan yung klase ng tao, guys, hiwalayin nyo na kasi walang kwenta mag-isip to. Hindi niya, guys, nakikita yung kasalanan niya. Ngayon, kung nakikita niya yon, sasabihin niya, kaya ko yung nagawa kasi sa'yo, dahil sa inyo. Wala siyang nakikitang mali sa kanya, bukod sa pagkakamali mo. Lahat daw yung pagkakamali mo, lahat yun kasalanan mo kung bakit nangyari sa kanya. So, medyo narcissistic si person. Nararamdaman niya. Mirror. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. So, yung sinasabi sa akin dito, guys, no, parang, hindi kanya iiwan. Parang gusto niya pagdusahan yung dalawa kung ano yung nangyayari. Or parang mag-suffer ka din. Parang ganon. O parehas na tayong karmahin. Parehas na tayong malasin. Ngayon, pag di ka umalis ito, guys, talagang once na lumubog si partner mo, kasama ka na sa paglubog niyan, tuloy-tuloy na yon. Okay? Sige, tignan natin. Tignan natin ano yung outcome. Paano kanya tinitignan ngayon? Okay, paano ka nakikita ng person mo ngayon? Meron tayong kiss na ring. So, parang ano sinasabi niya marami kang lalaki, marami kang babae. Ikaw naman talaga yung ganon. Parang babaero ka, lalakero ka. Takot siguro sariling multo, guys. May mga ano siya rito may mga sinisigaw siya na ikaw yung gumagawa. Meron tayong sunglasses. Watching, looking, stalking, gaslight, perception, focusing out. Meron tayong hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, lagi siyang nakabantay sa galaw mo. Wala siyang ibang ginawa, guys, kundi bantayan ka. Nakakatakot, para kasing paranoid na. Para kasing may obsession na, guys. Yun yung nasa sense ko dyan, no? Nakakatakot na talaga. Ngayon, nasa inyo yan, guys. Tapos, konti pagkakamali mo, guys, pupukpukin ka niya. Konti pagkakamali mo, parang ibabato niya sa inyo. Or may pagsisisi. Basta may mga isisisi siya sa inyo dyan, guys, no? Kung paano kanya nakikita? Nakikita kanya na someone na cheater daw, manloloko, ganon. Daw siya yung gumawa nun. Okay, sabi ko nga sa inyo, guys, hindi niya nakikita yung pagkakamali niya. Ngayon, kung alam niya, sasabihin niya, kasalanan mo yon kung bakit siya nagkaroon ng ganung pagkakamali sa buhay niya. Diba? So, tignan natin yung outcome. Ano yung gagawing action nitong partner mo? Ano yung gagawin niyang hakbang para sa relasyon yung dalawa? Ano yung gagawin niyang hakbang? Meron tayong passion. Insane chemistry, like each other, equally having fun. Okay, medyo ano lang siya, dominante lang. Pero nakikita ko dala lang din ng sobrang pagmamahal yon. Kung bakit siya ganyan, galit siguro siya kasi, kung nag-cheat ka ha, galit siya kasi bakit mo yung ginawa sa kanya, hindi niya makalimutan, kaya laging galit. So hanggang sa maging toxic na lang to.
Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness. So, parang naisip niya, hindi na kayo babalik sa dati. Hindi na kayo maging katulad ng dati na masaya. Okay? Meron tayong stab in the back. Kasi nga, una siyang nagsabotage. Alam niya yung pagkakamali niya. Pero guys, again, ang sinasabi kasi sa akin dito, ikaw yung may kasalanan, ba't kayo naghiwalay? So guys, iwan mo na to. Napaka-toxic na to. Nakaka-stress, no? Ngayon, kung isa ka sa mga tangang binabasahan ko ngayon, nagpapaka-martyr dyan sa person mo, tapos ganito yung pag-uugali. Nako guys, mag-isip-isip ka na. So again guys, kung hindi ko nabasa yung energy niya, wag nating ipilit dito sa reading ko. Kasi ang daming tao sa mundo, binabasa natin yung pinakamalalakas na energy. Okay? So, stab in the back, oh. Tinatrador ka na talaga niyan. Anong gagawin niya? Hahanapan ka ng butas eh. Gusto niya ikaw yung unang masira sa tao. Hindi natin alam kung bakit ganun yung pananaw niya. So, gusto niya kasi guys, kinakampihan siya. Siya yung pinaniniwalaan. Siya yung tama. So, ganun. Kahit sa family mo, sa family niya, gusto niya pamukha na siya may pagkakamali. Siya merong may kasalanan sa akin. Parang ganyan. So, zodiac sign. Mamaya titignan yun. Okay, tignan natin to. Ano pa yung additional message? Meron tayong need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you. It's about me. So, yun. Aware naman pala siya, pero ikaw yung sinisisi niya. Siguro dala ng trigger. Meron tayong, you are my soulmate. It must be written in the star because you must definitely are my destiny. We belong together. Meron tayong emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. So, yun. May something talaga sa kanya, guys. Siguro may, may trigger sa depression niya. And yung personality niya, guys, hindi normal. Hindi normal. So, I think kailangan niya ng psychology. Kasi ang OA nung nakikita ko dito. Ano yung gusto niya sabihin? I want to be more than friends. So, ayun. Pwedeng naghiwalay na kayo, pero gusto niya pa rin guys na magkaroon pa rin kayo ng connection. Hindi lang parang eto lang yung meron kayo. Pero siguro sa end mo, ayaw mo na talaga. Okay, meron tayong, I wonder if you're happy without me. Kung naging masaya ka ba talaga ng ganon, nag-end na kayo, ayaw mo na siyang tanggapin. Kasi hindi niya guys ma-imagine eh. Meron tayong you came closer than anyone. Ayan, so yung sinabi rito guys, ikaw yung nakakaintindi, ikaw lang yung nagtiyaga, ikaw lang yung nagmahal. So, hindi niya guys hahayaan na mawala yung taong nagmahal sa kanya, nagtiyaga sa kanya. Ganun eh. So, by the way, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Capricorn, Gemini, and Pisces energy. Last one, Gemini, Aries, Cancer, and Virgo, Scorpio energy sa side ni person mo, no? Yan yung malalakas na zodiac sign doon. So, doon tayo sa energy mo. Okay. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ano yung nararamdaman mo kay person? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong not today. Ayan o, hindi ka ready na makipag-usap sa kanya. Natatakot ka siguro, kinakabahan. Parang gusto mo magtago sa kanya. Feeling mo hindi ka na safe. Okay? Sobra ka nasasaktan. And the snake, paulit-ulit ka lang naman sinasaktan. Paulit-ulit siya guys, nagkakaroon ng third party. Then pwede ikaw na-attach ka na sa iba. So gusto mo nang kumawala dito. Okay? So pwede kasi guys na may iba ka ng inspirasyon talaga. The chaser. So parang napagod ka na eh. Nasaan siya nung panahong habol na habol ka sa kanya. Ngayon para bumabaligtad talaga to guys. O as in, babaligtad siya naman yung habol dito. And tignan natin kung ano yung dapat mong gawin. Ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin dyan? Meron tayong the Phoenix, new phase rekindle, renew, transformation, growth, change mind.
Meron tayong hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Yung dapat mong gawin guys, iparealize mo sa sarili mo na kung gaano kasakit yung ginawa niya sa inyo ng mga panahong habol na habol ka, tapos parang kawawa ka, ng mga panahong hindi ka na niya pinili, kahit nasa panahong ikaw yung pumipili sa kanya, kahit lahat inaayawan ka na, napapagod sa inyo. So inyo kailangan mo iparealize sa sarili nyo na yung mga sacrifice na ginawa mo. Okay? So ayan. By the way, tignan natin in the near future. Saan na kayo papunta? Zodiac sign pala sa side mo. Meron tayong Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, and Cancer. Last one. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, and Gemini. Meron tayong Scorpio and Cancer energy. Okay. Tignan natin. In the near future, saan kayo papunta? Change direction ka na rito. Ibig sabihin, may bago ka nang naiisip sa sarili mo. Okay? Meron tayong King of Wands. Oh, mukhang meron kang ibang nagugustuhan or may ibang darating sa inyo guys na magugustuhan mo din. Kumbaga, makaka-move on ka na talaga sa person mo. Basura na lang siya. Parang ganon. Okay, so yung person na yung nakikita ko dito and talagang mararamdaman mo na pinahalagahan ka, minahal ka nitong taong to. Kasi nandun yung Ace of Cups, oh. Napaka-pure ng love. And parehas kayong wands, no? Kumbaga, passionate kayo sa isa't isa. Okay, so in the near future, guys, ay nakikita ko. By the way, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.